Magandang araw na muli mga boss. Ang problema ni customer, meron daw kaunting leak dito sa valve cover gasket niya. At nang chinek ko nga, meron nga pero kaunti lang. Kaya lang pinagbigyan ko na mga boss. Gusto niyang i-gasket ko Ibig ko sabihin lalagyan ko yan ng gasket maker or yung beta gray. Dahil nga sa natanggal ko na itong apat na high tension wire niya dito sa spark plug, dito naman ako ngayon sa mga nut ng valve cover gasket. Kung mapapansin nyo, itong dalawang nut dito sa valve cover gasket, natanggal ko na. Yan yung umiipit dito sa holder ng accelerator cable nyo. Pwede nyo na ngayong iangat yan para mailihis nyo itong kable. At dito naman sa upper intake manifold mga boss, meron yung 4 na bolt na natanggal ko na. Hindi ko na ipakita sa inyo. Iaangat ko lang yan mga boss, nakapatong lang yan dito sa intake manifold. Tapos dito naman sa valve cover, meron diyang naka-body ground na wire. Tanggalin nyo lang yun mga boss, number 10 yung bolt na tatanggalin nyo dyan. Ayan kung makikita nyo yung tinatanggal ko. At dito naman ako sa intake manifold, may hose dyan mga boss, gumamit ka ng plier para sa clamp. Tapos sugutin mo itong hose, yan naman yung nakarugtong dito sa PCB valve. Pag okay na, tanggalin mo naman yung dalawang nut dito sa valve cover mo, yung nasa gilid niya. Ayan mga boss, yung tinatanggal ko. Bali dalawang nut na number 10 yung tatanggalin mo dyan. Pag natanggal mo na yung dalawang nut dyan mga boss, gamit ka ulit ng plier para itong clamp naman dito sa breather ng hose mo, matanggal mo sa pagkakaipit itong hose nang sa ganun mabunot mo itong breather ng hose mo dito sa valve cover. Alam nyo mga boss, ang diskarte lang naman sa pagtanggal ng valve cover pag ganitong klase yung sasakyan nyo. Lahat ng nakapaikot na nut dito sa valve cover nyo, nasa palagay nyo, konektado dito sa valve cover nyo, tatanggalin nyo lang naman yun. Lahat na makakaabala para hindi kayo mahirapang bunutin itong valve cover, tatanggalin nyo lang yun. Ang nakalagay lang naman na tornilyo dito sa valve cover nyo, isang nut, tapos washer, tapos yung goma. Ayun lang, 3 lang. Para hindi masira yung washer niya o kaya hindi siya mabengkong or pati yung goma niya hindi ma-damage, gamit ka ng manipis na flat screw. Ayun ang gagamitin mong pansikwat kasi uminit na yan, medyo kumapit na yung goma, pati yung washer niya medyo kumapit na rin. Kaya kung mapapansin nyo, gumagamit ako ng manipis na flat screw. Ayun ang ipinangsisikwat ko para maiangat ko itong mga washer, pati itong goma niya dito sa valve cover. Kasi ito mga boss, ayon nga ay customer, napalitan na ito ng gasket at original naman itong gasket niya. Kaya siyempre naman dapat ingatan ko rin yan bago ko iangat itong valve cover niya. O nakita nyo, naiangat ko na ngayon. Ayan yung gasket niya. Kung makikita yung gasket niya mga boss, malambot pa siya. Ibig sabihin, hindi pa matigas yan, pwede pa talagang ibalik yan. Unang-una, original daw itong gasket ayon kay customer. At higit sa lahat mga boss, dahil nga sa ibabalik mo rin itong gasket niya, dapat yan, magpalit ka ng bagong gasket or ibabalik mo itong lumang gasket niya, dapat linisan mo itong pinaka-base ng head na pagpapatungan ng valve cover gasket mo. Para sigurado ka na hindi ka magkakaroon ng leak dito sa gasket mo. At ayan na nga mga boss, nilagay ko na itong gasket niya. Ayan pa rin mga boss yung luma, nilinis ko lang yan. Sa paglagay naman ng gasket mga boss dito sa valve cover, siguraduhin yung maayos yung pagkakalapan niyan. Tapos, pwede mo na ngayon lagyan ng gasket maker. Sa paglagay ng gasket maker mga boss, siyempre ipapantay nyo lang naman yan sa pagpahid. Ganun lang. Huwag yung may makapal dito, may manipis, hindi ganun. Dapat pantay-pantay pa rin pag nagpahid kayo ng gasket maker. At dahil nga sa okay na yung pagkakapahid ko ng gasket maker mga boss, pwede ko na ngayon ibalik itong valve cover dito sa head niya. Nakita nyo naman kung paano ko ipinatong itong valve cover niya dito sa head. Dahan-dahan lang yun mga boss, tapos dapat level siya, kumbaga pantay. Para pag inilagay mo itong rubber dito sa valve cover, pati yung washer niya, maganda yung pagkakalapat yan mga boss. As kung makikita nyo mga boss, pati nga itong rubber, nilagyan ko yan ng gasket maker para sigurado akong hindi siya talaga magkaroon ng leak. Sa paglagay niyan mga boss, unahin nyo lang muna yung rubber niya. Tapos, pag nailapat nyo na yung mga rubber niya dito sa valve cover, tsaka mo ngayon isa-isang ilagay ngayon yung washer nitong valve cover. Dahil nga sa nailagay ko naman na yung mga washer dyan, isingit ko muna itong hose dito sa breather niya. Pinahiran ko ng kaunting gasket maker yan mga boss para hindi magkaroon ng leak. Ilapit ko mga boss, gamit yung plier, ilagay ko itong clamp dito sa hose. Dahil nga sa okay na ako dyan, ito na mga boss yung mga nut ng valve cover, ilalagay ko na yan. Para siguradong hindi kayo makalustrid mga boss sa paglagay ng mga nut dito sa valve cover, kamayin nyo muna yan, ipakapit nyo muna siya dito sa mga thread. Tsaka nyo ngayon siya higpitan ng maayos gamit yung socket wrench nyo na number 10. Ganun ang style mga boss para hindi kayo nakakasira o nakakalustrid ng mga tornilyo. Nakita nyo naman dito sa gilid ng valve cover, di ba? Nilagyan ko ng bracket yan. Yan yung kakapitan ng upper intake manifold nyo.
Pero unahin ko munang ilagay itong holder ng accelerator cable. Ayan mga boss, na ilagay ko na. Tapos yung hose dito sa intake manifold, nilagay ko na rin. At itong dalawang nut dito sa holder ng accelerator cable, nilagay ko na rin yan, tsaka ako ngayon siya hinigpitan. Pag okay na ako dyan mga boss, pwede ko na ngayon ilagay itong 4 na high tension wire dito sa spark plug. Pag nailagay niya mga boss, ididiin nyo lang naman yan pababa oh. Tapos pwede mo nang isunod itong upper intake manifold mo. At ito naman yung 4 na bolt na tinanggal ko dito sa upper intake manifold mo. Ilalagay mo lang yan mga boss, isa-isa, ipakapit mo uli sa thread niya. At pag naipakapit mo na yung 4 na bolt, gamit ka ng socket wrench mo na number 10, tsaka mo siya ngayon higpitan ng maayos. At pag okay na yung pagkakahigpit mo, tapos tuyo na yung gasket maker na nilagay mo dito sa valve cover, o pwede mo nang start itong makina. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea, at kung maaari lang naman, huwag nyo namang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!